Bibigyan ko siya ng 1,000. Pero sa isang kondisyon. Alamin natin kung magugusto siya. Ang kondisyon ay ipapahalik ko ang aking paa sa kanya. Tingnan natin kung talagang magugusto siya para sa 1,000 at hahalikan niya ang paa ko. May nauso ngayon na term na poverty porn. Pag sinabing porn, ano yung porn? Something na addicting, no? Pornographic materials, diba? Food porn, pagkain. Puro pagkain pinapakita sa iyo because masyado kang gutumin. So you're watching food porn. Ngayon naman merong sinasabing poverty porn. Kahirapan. Papakita yung mga mahihirap na mga lugar, mga naghihirap na mga tao, yung mga kaawa-awang mga kalagayan, mga matandang, mga nanghihina, mga naghihirap, yung mga batang walang makain, yung mga walang magulang, yung mga walang bahay. Poverty porn. Gagamitin, kukunin ang iyong mga emosyon. Kawawa naman si nanay. Nay, ano bang kinakain nyo ngayon? O ito po, bigyan kita na, 10,000 na yan. Nay, bili mo ng pagkain. O ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, Nay, 10,000 yan, ha? Bili ka ng mga gusto mo. Ang kakaawa ng si nanay, Sige na nga, Nay, ito pa, 5,000 pa. 1, 2, 3, 4, 5. 15,000 na yan, Nay, ha? Talaga naman si nanay. Tingnan nyo naman talaga yung lugar ng nanay natin, tingnan mo naman, mamaya, ay bukas, papalagyan ko to ng bubong. Papaayos natin tong mga dingding ni nanay. At palinisan din naman natin yung yung mga bata, pakainin natin, ha? Ikaw, yung mga tsinelas, bukas, ilang kayo mga bata? Sige. Bilangin, lahat. Okay, lahat kayo may bawon tsinelas bukas. Sige. Jollibee. Sige. Kain tayo bukas ng Jollibee. Ilan? Mamaya, bilangin mo yung mga bata, ha? Yung mga bata dito. Tapos sabihin mo sa akin ilan. At yung mga matanda na rin, bukas papakain tayo, ha? Bukas, magpapakain tayo, ha? Sige. Nay, sa'yo na yung 15,000 na yan, ha? Talagang sobrang naawa talaga yung mga nanonood sa'yo. Alam mo ba? Ito, yung may nag-text, Nay. Magbibigay daw ng talaga naman magbibigay daw talagang pambabahay nyo na Ay, grabe naman. Nako. Talaga naman. Nako, yung mga acting ko, nauuso yan ngayon. Isa lang yan. Ito pa, magdadamit ng mahirap, kaawa-awa siya. Tapos, hihingi siya ng tulong. Pwede pong pahingi naman po ng pagkain kasi ilang araw na po ako hindi kumakain. Tapos naman, bilang maawain yung mga tao, bibigyan siya ng pagkain. Ganoon naman talaga tayo mga Pilipino maawain. Tapos, yung nagpo-vlog, tinitest niya yung tao. Tapos pinakain siya. Tapos, hindi kumain na siya. Dahil nakapasa ka sa aming test, ikaw ay mananalo ng 10,000. Naghahanap talaga kami ng tao na talagang mapagbibigyan kami. Talagang taong matulungin. Tapos may nagbibideo na sa kanya. Bigyan mo yan 10,000. Bibilangan naman. Papakita naman sa camera. Ibang segment na naman. Hanap sila. Mayroon silang dalang sako. Bigas. Tao po. Sino yan? Ay, po kami? Meron po kaming dala sa inyo. Isang sakong bigas po at may mga grocery po dito. Tapos yung camera, pinapakita niya yung mga grocery. Tapos yung vlog ko. Tay, ano pong trabaho nyo? Ikaw lang ba dito? May asawa ka. Kasi asawa mo, ay may sakit si nanay. Naku, kailan pa po yan may sakit? Naman nagpagamot na ba si nanay? Sige. Nga dito. Bigyan mo nga muna si tatay ng 5,000. Tay, ito na muna 5,000 ha? Oo. Babalik kami. Ito na muna. Yung isang sakong bigas dala namin. Tapos may mga groceries muna dito. Ha, tay? Babalikan ka namin. Maya-maya, babalik ako. Bibigyan kita ng 10,000 pa, ha? Para maayos naman yung dito. Nakuha niyo yung point ko. Lahat ng iyon, sinusundan ng camera. Lahat ng pagbibilang ng pera ay tinitignan ng camera. Poverty porn. Yung mga tao naman, gustong-gusto yun. Ay, ang bait naman ni DJ Ron, Grabe, namimigay ng 10,000. Ay, namibigay ng mga pagkain. Ay, padalhan ko nga kaya itong Hugot Radio. Para makabigay naman ng tulong. Nakakaawa naman. Nakuha kita. Nakuha ko yung loob mo. Magkakapera ako sa'yo. Papadala ka ng pera sa akin. Ilan lang
ang ginastos ko sa isang video. Ilang milyon ang nanood sa akin, ang nag-subscribe sa akin. Sa bawat subscriber, magpadala na lang na yan ng 1,000. Kasi bilang tao, nahihiya kang magtulong na mababa. Ay, nakakahiya naman yung 500 lang ipapadala ko. Sige, 1,000 na. Ang iba, 5,000. Mababa na yung 1,000. Ang iba, syempre, di ba? Nasa abroad ako, bakit 1,000 lang? 5,000 na. Nakuha nyo? Business. Poverty porn. Easy money. I'm telling you, easy money. Meron pa nga isa ganito. Isang lalaki. Milyon-milyon na yung kanyang followers, no? Naghahanap siya ng mga sa bangketa. Nakita niyo yung isang tatay, nagtitinda ng mga gulay yata, ganun, sa bangketa. Wala naman namimili kasi doon sa lugar na yun, wala naman talaga masyadong dumadaan. So yung tatay, ang init, nakaupo lang doon sa tabi, sa bangketa, at habang naghihintay ng bibili. So siya naman, bumaba siya ng sasakyan niya. Ang goal niya ay ganito. Bibigyan natin si tatay ng isang kondisyon. May camera siya, no? Bibigyan ko siya ng 1,000. Pero sa isang kondisyon. Alamin natin kung magugusto siya. Ang kondisyon ay ipapahalik ko ang aking paa sa kanya. Tingnan natin kung talagang magugusto siya para sa 1,000 at hahalikan niya ang paa ko. So sabi naman yung vlogger, social experiment daw. Okay? Yung mga Pilipino naman, mga hilig sa mga ganyan, na hindi ginagamit ang utak, na hindi nila nakita na pinagluloko lang sila ng mga vlogger na yan. Nanonood. Halimbawa ako yun. Nakuha ko yung loob mo. Ang title, Hahalik sa Paa para sa 1,000. Na curious ka, nanood ka sa akin. Bumaba ako ng kotse. Tay, ano bang tinitinda mo? Ilan na ba ang kita mo ngayon? Wala pa nga sin. 100 pa lang. Ay, hahapon na. Ay. O tay, ganito. Bigyan kita ng 1,000. Natuwa yung tatay. Pero tay, eto lang naman, lang naman to. Gusto ko lang maramdaman ang pakiramdam ng isang mayaman na hinahalikan ng paa. Gusto ko lang maramdaman, tay, kung ano ba ang pakiramdam ng isang mapera. Tay, laro lang to. 1,000 lang ha. Siyempre yung kawawang pobre, 1,000 yun. Hahalik ba siya sa paa ko? Malamang sa malamang, oo. Hahalik lang 1,000 na. Malinis naman yung paa ko, halimbawa. So ginawa, no? So gumagawa ako ng content bilang content creator. Okay? So hinalakay yung paa ko. May hawak akong camera. May nagka-camera sa malayo na hindi niya alam. May camera din ako dito na hindi siya masyadong maalam. Na kinukunan ko siya. Akala niya naka-cellphone lang ako. So yung kawawang pobre, ginagawang ko ng content kapalit ng 1,000. At ilan ang nanood sa akin? Libo-libo? Milyon-milyon? Sa katitig na 1,000, ilan ang bumalik sa akin? Sa isang video lang. Matuto kayo ha. Huwag niyong binubuhay ang mga katulad niyan. Mga basura content creators. Wala naman talaga yan. Sa puso tumulong. Alam mo, kung ako, kaya mong gawin yan. Kaya mong gawin yan. Gagawa ko ngayon sa inyo ngayon eh. Live Kaya kong umakting. So, matuto tayong alamin ang totoo sa hindi. Maging matalino tayo, mga Pilipino. Yan, sa vlogging pa lang yan. Ano pa kaya kung sa politika na? Bango! Gawa to ng pamangkin ko. Anak ng pinsang ko. Mga katulad niyan, nagtatrabaho ng tama. Kaya suportahan natin. Huwag niyo suportahan yung mga taong mga gumagawa lang ng mga bagay para makapanglamang sa ibang tao. Ayon sa Bible, huwag ka daw manglamang sa iba. Huwag mong lamangan ang mga mahirap para sa iyong ikakataas. May pananagutan ka sa Panginoon kapag ginawa mo yan. Yung pobre, gagawin ng lahat nun para magkapera lang. Kasi naghihirap nga, pambili ng bigas, pagkain sa pamilya. Pero yung basura content creator na yun, easy money yun sa kanya. 10,000? Come on! 1,000,000 manood sa video ko? Barya lang yan. 1,000 lang. 1,000. 10,000. Milyon. Hindi lang 1,000,000 nanood eh. Diba? Grabe. Nakakalungkot ang ganyan. Ang dami na kaya niya ngayon. Iba-ibang strategy lang. May iba naman yan ganito. Okay. Hanap tayo ng ibang strategy. Pupunta siya ng kalsada, sa highway. Magpapara siya. Tapos, kunyari, hingi siya ng tulong. Diba? So, medyo okay yun. Medyo okay. Okay? Kaya lang, ang medyo pangit lang, yung hindi alam nung taong kinukunan mo siya ng video. Halimbawa, balik tayo doon sa pinahalik sa paa. Paano naman? Di niya alam yun, no? Nakita yun ng anak nung taong yun. Ano ba ang maidudulot mo sa taong makakita nun, lalo na sa pamilya nun? Yung dignidad ng taong mahirap, alam mo naman, mahirap na nga
aapakan mo pa. Diba? Gagamitin mo ang mahirap para sa iyong ikabubuti. Kung tutulong ka, sabi sa Bible, huwag mong ipaalam sa kabilang kamay mo. Itong mga tao na nakita mo sa social media na tumutulong, pinapakita kung anong tinutulong nila. Kabaliktaran yung sinasabi sa Bible. Hindi biblikal na pagtulong yan. Kayabangan yan. Huwag kang ganyan. So paano tumulong? Ganito lang naman kasi yan. Ang rason nila, paano malalaman ng tao na ikaw ay tumulong? Yun ang sabi nila kung hindi nila ipapakita. Well, may point. Pero meron naman ibang paraan. Halimbawa, kasi ang goal na lang naman nila doon content creation para for views. Mas malaki yung returns kasi. Kaya kung ikaw isa doon sa nagsusubscribe, nanonood, nag-susupport sa mga katulad nila, nako, hinto-hinto mo na yan. Walang kwentang pagtulong yan. Walang magandang ibabalik yan sa iyo. Nag-iisip ka na mabibili mo ang salvation dahil matulungin ka sa ibang tao. Hindi ganon yun. Hindi ganon ang tamang kaalaman patungkol sa salvation. When you die, you will go to heaven because you are so generous. Hindi. Ano na lang yan? Fruit na lang yan. Naging matulungin ka because of something. Because of that one thing na ginawa mo, the decision that you made na in-accept mo si Christ sa buhay mo. That's it. And you had faith in Him. Fruit na lang yun. But hindi ibig sabihin na mayroon kang fruit na yan ay pangalandakan mo. Mali pa rin yun. You can still be helpful without even telling everyone that you are helping someone. Okay? And you make a content out of it just to make more money. Mali yun. Hindi natutuwa si Lord dyan. Okay? Kung ganyan ang thinking mo, it's never too late to change it. Ngayon, tatanungin nila, paano nila malalaman yung mga tumulong, nagpadala sa amin ng pera, gustong tumulong doon sa tao, paano nila malaman na natulong namin? Yeah, you can still make videos, but don't make it public. Just send it to those people na nagpadala ng pera sa iyo para mayroong naman silang makita na ebidensya na talagang tinulungan mo sila. But in private, hindi yung buong mundo makakita ng ginagawa nyo. Ito pa nakakatuwa. Going back doon sa vlogger na yon, nagalit siya sa isang tinulungan niya na matanda. Yung anak nun kasi, yung tinulungan nilang matanda, sumikat na, no? Kumbaga, naging popular na sa platform nila kasi maraming na-touch, maraming na gusto doon sa matanda, kaya maraming tumutulong. So meaning, the more na maraming tumutulong, the more siya nagkakapera. Nakuha. So, parang ano niya yun, bato niya. Parang nangingitlog ng pera. Kumbaga, parang isang duck na nangingitlog ng ginto. Yung matandang yun. Because every time na gumagawa siya ng video na patungkol doon sa matanda, maraming nanonood. Okay? Kasi nga sikat na si Lola. Marami na akong hint. Ay, bahala ka. Hindi naman ito pinapangalan. Ayaw kitang sumikat kasi sikat ka na O di sumikat na nga si Lola. Maraming nanonood, maraming na-touch, maraming nagpapadala ng pera para dun sa matanda. He admitted, because nanood naman ako kasi bago naman ako mag-conclude, kailangan ko munang pag-aralan ng isang kaso. Attorney! So, na-mention niya sa isang video niya, inamin niya na kung makakuha man daw siya ng 100%, ang 20% doon sa kanya para naman daw sa panggasolina niya at sa kung ano pang gastusin. So kung maka 1 million siya, yung 20% doon sa kanya, nakuha. Iyon ang sabi niya. Okay? Madali lang naman sabihin yun Di ba? Madali lang sabihin yun. Okay. So, going back, sumisikat yung matanda. Now yung anak nun, natuto mag-vlog. Okay, nagets nyo? Gumawa ng sariling YouTube channel. So, ang content niya ay puro patungkol doon sa matanda. Ang nangyari, nawalan ng pagkakataon yung vlogger na yon na gumawa ng content patungkol doon sa nanay dahil nga mayroon ng vlog din yung anak. So yung mga taong nandun sa platform niya na nawili doon sa nanay, ay lumipat. Ay pati yung pera lumipat. Nakuha nyo. So galit siya. Ang sabi niya, i-withdraw na daw niya yung suporta niya doon sa matanda. Okay? Dahil daw sa gano'n nangyari at hindi daw nagpaalam yung anak sa kanya na gagawa ng YouTube channel. Come on! Kung talagang totoo kang tumutulong, hindi ka makakaramdam ng ganyan. Mas matutuwa ka pa nga dapat na nag-i-improve, nagiging masagana ang isang tao mong tinulungan. So, ibig sabihin,
wala naman talaga sa puso mo ang pagtulong. Pera-pera lang yan. That's what we call poverty porn. Sikat yan ngayon. Type nyo. I-type nyo nang matutunan nyo. Okay? So, hindi lang yan. Hindi lang siya. Marami sila. In fact, since sistema na yon, and yung sistemang yun ay it's working, meaning it's generating money. So, whatever that is working, ang sabi nga, just wash, rinse, and repeat. Okay? Meaning, something is working, just repeat it. You rinse it and you repeat. Probably, gawan mo ng ibang anggulo, pero same pa rin. Okay? Kasi nag-work yung sistema. So since nag-work yun, gumagawa siya ng grupo ng mga tao. Galing, no? Ang galing ng business niya eh. Basta yung naisip niya eh. Nag-iinganyo siya ng mga tao na gumawa din ng katulad ng ginagawa niya. Ang goal is to help more people. Wala naman problema doon, di ba? Okay din naman. Yeah, you're helping other people na in need. Ang pangit lang yun na nga, ginagamit mo yung mga tao na in need para mapunuan ang iyong need. Gets? Ako, minsan pinag-iisipan ko to para mapatunayan ko to na totoo eh. Magbabudget lang ako, 5,000. Halimbawa lang, no? Tapos magkahanap talaga ako ng walang-wala at bibigyan ko ng pera. Papakainin ko pa. Lalagyan ko ng magandang sound. Yung mga nakakalungkot na sound. Medyo nakakaantig ng puso. Ipapakita ko na walang-wala talaga siya. Naghihirap, naiiyak sa gutom. Diba? Papakita ko yung mga kahirapan ng mga anggulo. Wala siyang tsinelas. Butas ang kanyang puwet. Puwet. Sorry. Butas ang kanyang short sa may puwet. Okay. Butas ang damit, marumi. Di ba? Lahat ng mga kahirapan, ipapakita ko at kukunin ko ang emosyon na gusto niyong makuha para maantig ang puso ng mga manonood. Sa halagang 5,000, sigurado ako maraming manonood yan. Ang dali! Ngayon yung taong yon, gagawa yon ng isang grupo. Sabi niya, tutulungan daw niya magsimula para makagawa din ng channel. At imagine that. Nakikita ko na ang gusto niyang mangyari. Yung taong tutulungan niya, mahilig siya sa percent eh. Diba? If that person ay kumiti na rin sa YouTube, meron naman siya dun percent. Diba? Tinulungan kita. Ako ang nagpasimula sa'yo. Meron tayong kasunduan. But of course, hindi na yan sasabihin. Pero business kasi. Kaya balik naman tayo doon bilang consumers, bilang konsumidores. Someone who's consuming the content, maging matalino, maging maalam, mapanuri, mapili sa iyong pinapanood. Okay? Ano ba ang finifeed mo sa mind mo, sa iyong sarili? Nakakatulong ba ito sa iyo? Tinuturuan ka ba ng tama? O binibilog lang ang utak mo? Alam mo, ang taong hindi naman talaga totoo sa iyo, sasabihin lang ang mga gusto mong marinig. Yung mga things that will tickle your ears. Pagdating ng panahon, according sa Bible, darating ang panahon talaga. Maraming mga teachers na hindi na magtuturo ng mga sound doctrines na may matutunan yung mga tao. Na yung magkukorek ng mga mali. Kasi ayaw ng tao nun eh. Ayaw ng tao na kinukorek sila. That's our topic today. Because of pride. They hate that. Ako sasabihan, sino ko ba? Alam ko to. But rather, ang gagawin nila, sasabihin lang nila ang mga bagay na gusto mong marinig para mag-stick ka sa kanila. Darating ang panahon yan, nakasulat yan, at nagsisimula na sila. Kaya kung titignan mo ngayon, balik tayo sa platform natin. Maraming galit sa akin. Kasi ayaw kong bilugin ang utak mo. Sinasabi ko, ang ayaw mong marinig, hindi yung gusto mong marinig. Kasi yung ayaw mong marinig ay ang dapat mong marinig. Ngunit ayaw mong pakinggan dahil matigas ang ulo mo. You don't want to learn. Balikan natin yung kaninang mga pinag-usapan natin. Hindi ka na teachable. Diba? Wala. Gusto mo lang, ikaw na lang lagi ang tama. Hindi mo ma-admit ang mali mo. Diba? Hindi mo na-recognize yung mali mo. Kaya kapag napagsabihan ka na ito ay mali, galit ka na. Diba? So, bilang ikaw na nanonood, para sa iyong ikabubuti, magpili ka ng iyong mga ikonsumo at panonoorin. Okay? Nakakalungkot. Ang iyaman na nila, kahit saan naman eh. Kahit saan. Vlogger, teachers, ginagamit yung pangalan ni Lord para maging mayaman. Diba? Mga
prosperity teachers, prosperity teachings ang mga sinasabi, yayaman ka, pagpapalain ka ng Panginoon. Ay, totoo naman. Yes, gusto ni Lord na pagpalain tayo. Pero hindi lang yun. May something muna. Okay? Na dapat mong alamin. Blessing, nandyan yan. Si Lord naman ay talagang magbe-bless. Lahat tayo gustong i-bless ni Lord. Pero they're missing the point. Yun nga, na parang ini-instill sa isip ng mga tao that you will go to heaven because you are giving. Give me your money. Ipamigay natin yan. Really? Talaga? Paano mo malalaman? Hindi nga naging transparent Diba? Kaya nga makita mo, ang yaman nila. Grabe. May mga sa ibang bansa nga may mga jet pa yan Jet. Sports cars. Big houses. Resorts. Diba? They live in, grabe, kasaganahan. Wala naman masama ang i-enjoy ang blessing ng Panginoon. But are you really sure na wala kang ginagamit na iba para sa iyong ikagiginhawa? Ito ba talaga ay ang sinasabi ni Lord na paraan? Hirap yun. Alam mo, ang sarap sa pakiramdam ang mabless ka ni Lord at nakakabless ka rin sa iba na hindi mo pinapaalam sa iba. Try it. Testingin mo. Mas nakikita ko na mas sa feeling ko natutuwa yung nagbibigay si Lord kapag ginagawa mo yon in secret, okay? Hindi mo na kailangan paalam. Anyway, kailan kaya magbabago ang mga tulad niyan? Sa totoo, kapag ganun kasi, si Lord lang talaga ang solusyon nila para sa kanilang pagbabago. Wala pa talaga sa buhay nila si Lord kapag ganun. Kaya huwag mong isipin na ang isang tao ay wow. Ay, maglilipa na yan ngayon for sure. Wow, namimigay sila. Wow, tumutulong. Wow, nagsisimba. Wow, nakaluhod sa altar. Pipicturean, post sa social media. Daig ng, ano ba yung term na yan? Ng isang taong makadiyos. Kailangan pa ba talagang sabihin yan? Diba? Kailangan pa talagang ipangalandakan yan. Diba? Pilipino, magbago na tayo. Come on. Maging mautak na tayo. Please lang. Maawa naman kayo sa mga susunod sa atin, sa ating future. Ulit-ulit na lang tayo Alam na kasi yung weakness ng tao, ng masa. Alam na kung saan sila. Diba? Ito yung weakness nila Emosyon. Diba? Kulang tayo dito. Intellectual. Kulang talaga. Okay? So anyway, kung ikaw ay nakakaintindi, ituro mo naman to sa medyo hindi nakakaintindi. Wala naman imposible. Matututo naman yan. Baka wala lang talaga nakakapagsabi sa kanila. Kaya hindi nila ito na-realize. Kaya ganun. Okay? Kung ito naman, balik tayo sa mga social media, mga ek-ek. Matuto tayong suportahan yung mga taong talagang totoo, Madaming totoo sa totoo lang. Kaso hindi sila sikat. Wala hindi kasi sila pasikat. Kailangan mo talaga silang hanapin. Kailangan magdidig ka talaga. Yung mga taong totoo, andyan lang sila pero hindi napapansin kasi hindi ka pansin-pansin dahil hindi nagpapapansin. Kailangan mong pansinin at hanapin. Asahan mo, ang taong masyadong mayabang lalo na sa social media, asahan nyo, hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Yung lahat pinapangalandakan, diba? Nakakalungkot. Kasi may mga nakikita akong mga in-need talaga na mga groups na nangangalap ng pondo kasi kailangan nila talaga doon sa ministeryo nila. Diba? Pero marami yung nakukuhang support ng mga hindi naman talaga, wow, come on. Yun nga, isang video, budget lang ilang libo. Tapos yung babalik, grabe, ang dami. Hindi man lang napupunta doon. Diba? Hindi man napupunta talaga sa mga dapat puntahan. Kadalasan, doon lang sa taong gumawa noon. Maging mapanuri kayo. Mag-investiga kayo. Tignan. Makita mo naman talaga. The way na magsalita, imagine. Iba, kung paano niya i-demonstrate ang kanyang yung mga goals niya. Paano ba 'yon? Kailangan talaga nating patalasin yung isip natin. Kailangan lang talaga. Kasi kung hindi mo mababasa Hindi mo makikita. Akala mo tama. Akala mo totoo. Masyado tayong bulag sa katotohanan. Okay? Ipanalangin mo na pagbuksan ni Lord ang iyong mga mata upang makita mo ang katotohanan. Okay?